Ilang araw matapos ang panibagong insidente sa West Philippine Sea, radio challenge ng China naman ang umalingaw-ngaw sa sigalot sa laot. Pero ang sabi ng AFP ay walang dapat ipangamba. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Nag-radio challenge ang China sa eroplano ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng Embedded Media Maritime Patrol sa May Pag-asa Island sa bahagi ng West Philippine Sea ngayong araw. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, wala namang dapat ipangamba rito dahil normal ang pag-radio challenge ng China. Matapos humarap ng eroplano ng Pilipinas sa may Subirip na may military installation ng China. Matapos namang magpaliwanag na papunta ang aircraft sa Pag-asa Island na sakop ng teritoryo ng Pilipinas, ay hindi na sumagot ang China. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. Tuloy naman ang Maritime Patrol kasama ang ilang kawani ng media. This is both operational. So kanina, before we landed, nag-conduct na nga tayo ng aerial maritime patrol natin. And for the upcoming days, we'll see more of the island and itong mga features natin dito sa West Philippine Sea area. So this is both operational as well as symbolic. Kasi we'd like to have this an activity then as we celebrate our 126th kalayaan. Ipinagmalaki din ng AFP ang development sa mga infrastruktura sa isla, katulad ng runway na 100% complete na. Matatapos na rin ang mga auxiliary structure ngayong taon bilang bahagi ng modernization project na Horizon 3. So ang tinitingnan natin dito are multi-role facilities, not just for the defense but also yung HADR natin doon and of course paggamit na rin sa ating communities. Dito sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, makikita pa rin ang ilang mga Chinese militia vessel na nagmamasid sa di kalayuan. Pero di raw pasisindak ang AFP at patuloy nilang igigiit ang ating soberanya sa ating karagatan. Para sa agenda, Francis Folve, Billionaire News Channel.